Warning: Bitag Live Primetime is a social media production that caters to mature audiences. It is a no-holds-barred expression of views and opinion of the investigative journalist and host Ben Tulfo, intended for Filipino viewers worldwide. Discussions may contain language and humor that may be inappropriate for some sensitive viewers. If you do not approve of the above, please do not watch our video. Should you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' maturity is advised. Hinay-hinay lang daw mga boss sa Philippine Sea, pero dapat nakahanda, sabi ho ni President Duterte. Ngayon mga boss, eto ho, pinaghahanda ho ni President Duterte mga bossing ang Armed Forces of the Philippines matapos magbigay ng talumpati sa Fort Magsaysay. Alam niyo ba? Nandun ho siya kaninang hapon. Ngayon, kasabay nito, umaga ho kanina mga tanghali, kasabay nito ang pangakong pagtataas ho ng sweldo ng mga sundalo at para maging komportable raw ho sa buhay, ito hong mga sundalo ho natin, Armed Forces of the Philippines or AFP. Ipinagtapat ho ni President Digong, ni President Duterte, na magiging komportable ho siya. He will be comfortable kung nakahanda ho yung ating armed forces sakaling bumulilyaso ang negosasyon dito ho sa West Philippine Sea at pag walang nangyari sa kanilang negotiation. Kasi alam ho, naniniwala ho si President Digong sa ito ho'y the best way to do it is negotiating table. Hindi ho tayo pwedeng magsisino-sino rito. Ngayon, mga boss, may mga bagay na kuminsan hindi mo inaasahan. Alam nyo kasi kung parang kung ang dating ay kay parang pinipitik-pitik lang. Naturalmente, walang respeto sa iyo. Alam nyo kasi, kahit na malit na bansa ka, kung mayroon kang isang salita na etong negosasyon, naniniwala ka, being diplomatic but firm, and at the same time, you're not a wimp. Hindi kayong basta-basta pinipitik-pitik lang. Ngayon, sabi ho ni Digong, the best way, bakit kailangan magbuwis ng buhay? In short, parang ganyan ho papunta roon na kung pwede naman pag-uusapan sa lahat ng bagay sa negosasyon. Pero may mga bagay na nangyayari tulad ng sinasabi ng mga Amerikano, shit happens. And if it happens, what are you gonna do? So, you're back against the wall, kahit na paano, ipagtatanggol mo ang sarili mo. Naturalmente, hindi tayo nakahanda pumunta ng giyera, pero may mga bagay na kuminsan, alangan ba naman, tinataboy ka na, binabato ka na, dinuduraan ka na, ganun na lang. Siyempre, hindi ka naman kukubkubin, sasakupin dito. Naturalmente, itataboy ka. Kapag ganyan ang sitwasyon, nagpapakita ng gilas, siguro naman hindi tayo papabayaan ang sinasabi mga bansang nakahanda rin hong bumuelta at sumaklolo at medyo nakatingin lang sila sa labas. Huwag lang nating kantihin ang ibig sabihin noon. Kaya ang paghahanda ho, hindi ibig sabihin gegera tayo, nakahanda tayo sa anumang mga bagay na kung maaring ito'y naganap na hindi natin kagustuhan pero nalagay tayo dyan. Alam naman natin, hindi tayo papabayaan ng ibang mga bansa rin nakatingin ho sa atin at medyo magsasalita ho rin, mapipressure din ho yung sinasabing bully. Ngayon, pinagigiitan ho talaga kasi ng China ang pag-aangkin sa West Philippine Sea. Ang the best way for us, sabi nga ho natin, hindi ho sagrado, hindi ho sinasabing hook, line, and sinker, yun hong desisyon ng UN Laws of the Sea, kasi yun ho'y pagdating sa pag-implementa, wala ho silang kapangyarihan to implement. Yun hong pagpapabor ho sa atin. Now, yan ho'y mapupunta sa International Court. Ngayon, mahabang proseso pa ho yan. Bakit kinakailangan mag-uusap po at medyo magduruhan or medyo kinakailangan magkakasakitan kung pwede naman mapag-usapan na maayos. Pero, ganun pa man, ang sinasabi ho ni President Digong, magiging komportable lang ako kung ang ating AFP ay nakahanda. At anumang bagay na paghahanda, dyan ho sa sinasabi natin sa issue ho ng West Philippine Sea. Ngayon, sa kabila nito mga boss, magpupulong ho bukas ang National Security Council sa issue ho ng West Philippine Sea na inaangkin ho ng China. Ang National Security Council, mga bossing, para malaman nyo, ay kinabibilangan ho ng mga
dating presidente or past president tulad ho ni former President Fidel V. Ramos. As a matter of fact, na tinanggap po ni President Fidel V. Ramos ang pagiging ito ho'y ating representante. And then ganun din ho si Joseph Estrada, the former president, si former President GMA, at of course kasama ho dyan, total pagdating sa bagay na to, respetuhin na ho natin si Pinoy kung a-attend, kung hindi ho siya mag-a-absent. Alam niyo ho kasi kung minsan maraming pakieme itong chorba-chorba, ek pa to eh. Pero kung sakaling umattend yan, kinakailangan ho natin siya kasi bilang respeto sa pagiging Pangulo at inaangkin niya rin, sabi niya, kita niyo, nagbunga yung aking pinaggagawa kasi dahil sa aking pagtiyaga. Sige na nga, bigay na lang natin para wala nang satsat. Kung mag-a-attend ka, kung hindi ka mag-a-attend, patay kang bata ka kay Bitag, humayos ka, bossing.